Capricorn. This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta ang ating mga negosyanteng Capricorn? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. Collective energy ng mga Cap. Collective energy ng mga Cap. Reminder, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers, Capricorn. Collective energy ng mga Capricorn. Let's see, Capricorn. So, High Priestess in reverse, you're trying to connect with the divine. Medyo nahihirapan ka, you feel emotional recently. Okay? Gusto mo rin also to find kausap, help, opinion ng ibang tao. I feel naging quiet ka about mga disappointments mo and kumbaga nagtago ka sa kuweba mo. Okay? Sabi mo, ayoko ng gulo, ayoko ng opinion niyo. Okay? But sabi mo, okay na, hindi ka na nagtatampo, lumabas ka na ng kuweba mo at you want to have someone like a best friend energy or taong napagkakatiwalaan mo na ma-express mo lang yung mga naisip mo, yung mga like introspection mo nung time na parang nag-hermit mode ka, na nahimik ka at yung pag-iisa, okay, na parang okay, ito yung naisip ko, tama ba to, ito na ba talaga yung gagawin mo, ito na ba talaga yung decision mo, okay. But I feel, that's like a much needed time na mag-isa ka in silence para alam mo na yung decision mo ay galing sa'yo at hindi sa noise ng opinion ng ibang tao na nakapaligid sa'yo. Okay. So, napagod ka, na parang ang tagal naman matapos ng mga challenges na to, meron ka mga in-expect in the past na sana magkaroon ng magandang outcome yung sitwasyon, but mukhang medyo nagkaroon ng challenges. Meron ka ring hinintay na mga blessings, pero sabi mo sana dumating na yung full manifestation ng blessings na yan. Hindi mo rin alam kung kailan din darating yung promotion, yung increase, at yung harvest time na hinihintay mo with the wisdom card, kailan ba yan darating? Meron naman, but of course, we're aiming very Capricorn energy na very, tawag dyan, goal-oriented, na okay naman may dumarating, but gusto mong mas ma-manifest ng mas mabilis yung financial goals mo at mas marami, okay? Nagkaroon ng mga bagong connections, kakilala, okay, networking, reunion with friends. May mga tao na, kailangan pakisamahan para sa negosyo or because family sila or kasama sa trabaho, that's fine. Ilimitahan mo na lang yung oras that you spend with people na hindi naman align sa energies mo. Lalo na pag nag-uumpisa ng magchismisan at hindi naman productive yung pinagagagawa, layuan mo na. Okay? Meron kang gustong mangyaring pag-uusap, but nakikiramdam ka. Meron kang nararamdaman sa paligid mo na parang tinatraidor ka or parang talking behind your back, may mga opinion tungkol sa'yo. And bilang Capricorn, alam mo yon, napaka-upfront na you feel na parang kailangan mong kausapin kung sino man tong tao na to para magkaroon ng linaw. Okay? But tinatansya mo, ano ba yung mga dapat sabihin? Meron ding isang love situation sa buhay mo na pabalik-balik lang, lagi na lang kala mo kabuti, pasulpot-sulpot. Minsan parang naiinis ka na or you feel triggered about this person's hot and cold or inconsistent behavior na parang ano ba talaga plano niya? Kung babalik siya, bumalik na siya. Kung aalis siya, umalis na siya. Hindi pwedeng mangangamusta siya at the person's convenience. Hindi pwede yun. Parang nahihirapan ka emotionally, It's either, kasi para sa'yo, it's either kayo or hindi. Or linawin mo, ano ba, nakikipaglaro ka ba? Kasi ayaw mong sayangin yung panahon mo na nag-a-assume ka na there's something between the two of you, tas wala pala. Or akala mo, bumabalik siya, tas hindi naman pala. Gusto mo lang ng linaw, bakit siya bumabalik. Okay?
You're trying to build on your finances, napapagod ka na rin. Minsan parang gusto mo nang humanap ng better opportunity. Minsan naisip mo kung darating pa ba dun sa current na kabuhayan mo, yung gusto mo talagang income. Napapagod ka na rin ng palipat-lipat, nahirapan ka na rin ng to start over. Kaya parang sabi mo, hanggat kaya mong ilaban ang kabuhayan na meron ka, ilalaban mo, na makuha mo yung goals dyan. But if not, wala namang problema, ready ka naman na magkaroon ng like additional plan para maging mas maayos ang kabuhayan, kaperahan. Kung ano hinihintay mo, it feels like parating. For some of you, nakuha nyo ni. May dumating na blessing with the wheel of fortune, and this is like provision ni God. And this time, for those of you na natanggap na to, meron ka ng plan B. Ano na yung next na achievement na gusto mo? Pagdating sa relasyon, family situation, may mga disagreements because someone is not being honest, napaka-toxic na parang ang sakit sa ulo. Minsan, even your own family na parang pag eto na, reunion niya, parang ayaw mo na nga pumunta kasi parang nagchichismisan lang. Pagod ka na dun sa mga toxic energies, no? Na parang sabi mo, hindi ba pwedeng happy na lang tayo, congratulate na lang natin yung isa't isa, at like supportahan or tulungan kung sino yung medyo nahuhuli, kesa naman puro na lang kung sino yung nakatalikod or wala dun sa lamesa kapag reunion, pinagchichismisan. Okay, napapagod ka na sa toxicity. Ganon din sa work, na parang pag nag-uumpisa na yung mga usapan, layuan mo na kasi hindi yun magandang energy. Okay, so in the past, nagkaroon ka ng decision to avoid any conflict, lalo na sa pag-ibig. Sabi mo parang mas okay na nga mag-isa ka kaysa may kasama ka nga na love connection, tas lagi naman kayo nag-aaway. Ayaw mo na ng ganon. Okay? There's a masculine in this connection na sabihin natin, very controlling, manipulative yung energy. Nagdala siya ng disappointment sa relasyon na to. Pero hindi pa naman tapos ang love connection na to. Feminine, nasa sayo naman to. Do syempre, iba-iba ng sitwasyon. For some of you kasi, kasal, nagsasama, so hindi naman ganon kadaling bigyan ng break or like to walk away from this connection. Masculine, if you're like listening to this, consider the feelings of your empress, yung feminine sa connection na to. Because I feel, pareho nyo namang gustong ilaban. Kaya lang, masculine, I just wanna remind you, not just because ikaw yung lalaki or ikaw yung nagli-lead sa relationship, that doesn't mean na lagi kang tama. Okay? Learn to listen dun sa opinion or sa sinasabi or nararamdaman ng feminine. Consider mo naman siya. Okay, so, marami kang pinagpe-pray, Capricorn, na sana magbunga ang iyong mga hard work, no? At sabi mo, parang focus ka na lang muna sa kaperahan, kabuhayan, because gusto mong i-expedite, maging mas mabilis yung mga blessings na parating para sa'yo. Okay. Right now, may mga miscommunication, may energy of parang napapagod ka na sa mga pag-uusap, parang wala namang nangyari, lagi na lang parang hindi nagkakaintindihan. Pero naisip mo parang dapat talagang magkaroon ng conversation, pinaplano mo lang kung paano yung tamang choice of words at kung paano mo i-deliver para magkaintindihan kayo. Your person, what's happening? Your person, sabi mo may pagka-immature. Sabi mo, ano ba yan? May natututunan ba sa relasyon na to? And if ever nakausapin mo yung person mo, like, may mangyayari ba o paulit-ulit lang na parang bingi-bingihan lang yung peg. Your person, also, may disappointments. Minsan, sabi niya, grabe ka rin naman daw magsalita, na your person feels like parang ang syunga-syunga niya the way daw na pag nagsalita ka. So, dahan-dahan lang. Right now, gusto niyang mag-detach if nararamdaman ng person mo na mag-aaway lang kayo. Marami kang iniisip tungkol sa kaperahan, kabuhayan, at sino ba talaga sa mga connections mo ang worth it pa na kapitan at ituloy, sino yung mga iiwanan mo na in the past, sino yung mga patuloy mo pang magiging connection or kaibigan. In the next 3 months until the end of June, mag-ingat because may nakikita akong potential betrayal, false promises, but nakikita ko naman na kaya mo tong i-handle. Magkakaroon ka ulit ng new beginning after this betrayal. Sabi mo, hindi mo deserve ang mga taong hindi honest sa'yo. Bibitiwan mo to.
but bago mo to bitiwan, magkakaroon ka ng mahabang speech. Okay. Alam mo, ang nakikita ko dito, matagal nang may alitan, matagal nang may conflict, at ino-observe mo lang tong tao na to. Parang binigyan mo na ng ultimatum. For most of you, this is like a love connection. Ultimatum, pag ako, binitray pa nito, binackstab ako nito. Pag ito, may false promises pa to, last na talaga. And after that betrayal, because of your intuition, sabi ng intuition mo, sabi ko ni, ito yun ramdam mo uulit ramdam mo, ibibetray ka na naman. So after that, with the judgment card, gagawin mo na kung ano yung alam mong tama para sa'yo, kung ano yung makakabuti para sa'yo. Because for the longest time in the past, it feels like kinonsider mo yung feelings ng tao na to. Ngayon, sasabihin mo na, ay hindi na. This time, parang umaabuso Parang hindi nire-respeto yung feelings mo. Hindi nire-respeto yung mga sinasabi mong nakakasakit sa'yo. So this time around, after the ultimatum na sabi mong one last chance, pag ito sumablay, talagang bibitiwan mo to, okay? Parang very cold na pagtalikod na wala na. Sobrang daming chances na yung binigay mo, siguro naman enough na yon. And para din matuto tong tao na to na hindi ka naman like i-abuse na paulit-ulit lang na kala mo nakikipaglokohan ka lang kapag umiiyak ka at sinasabi mo yung bagay na nakakasakit sa'yo. Okay? So, this is not to emotionally manipulate, but gusto mong iparating sa tao na to na seryoso ka, na nasasaktan ka, at hindi ka napapayag na tatapak-tapakan lang niya yung emosyon mo. Magkakaroon ka ng new beginning, pero bago mo gawin yon, kakausapin mo to. For some of you, like, kakausapin mo, tapos magkakaroon kayo ng new beginning, titignan mo pa rin kung kaya pang ayusin to or talagang magbabago siya. But for some of you, magkakaroon ka na ng new beginning, pero bago mo isara ang chapter ng love connection na to, sasabihin mo lahat sa person mo, lahat ng naging pagkukulang at nagawa niyang hindi maganda, para, kumbaga, that's your closure already, ending the cycle, okay? For some of you, bibigyan pa to ng one last chance. Iba-iba ha, because some of you, parang taon na to, yung iba, medyo bago pa lang. But, eto lang. If gusto mong ayusin to, kailangan maging clear lang yung conversation. Ano yung negotiables, non-negotiables, and you meet each other halfway. Ngayon, pag hindi nagkaroon ng magandang bunga, after na pinag-usapan kung ano ba talaga yung expectations nyo, at naulit ang betrayal, that person is already accountable kung ano man to. Because napag-usapan nyo na kung ano yung bagay na hindi dapat ginagawa sa relasyon. Kung uulitin niya to, pangalawa, pangatlo, mukhang hindi na yung pagkakamali. But, depende pa rin talaga sa'yo kung ilang chances pa yung kaya mong ibigay. Depende sa threshold ng pasensya at pain mo to. For some of you, kayang magbigay ng napakaraming chances. For some of you, 3, sobra-sobra na yun. Okay? Just do what you feel that is right for you. Trust your intuition. Okay. But I just wanna remind you, minsan kasi kailangan talagang bigyan ng, distansya yung mga tao para ma-realize din nila na hindi naman unlimited at hindi bottomless ang pasensya na kayang ibigay ng ating mga Capricorn, alrighty? So that would be the Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Caps!